Magandang balita nung inanunsyo ni Secretary Francis Tolentino na effective itong buwan ay makakatanggap na ng increase. Yung 85, dalawang tranches, 60 pesos ngayong buwan, tapos sa January po ang 25 pesos. Ngunit dahil po sa gulo, dyan po na nangyari ulit sa gitnang silangan, marami pong mga organisasyon na nagsasabi baka dapat muna hindi muna ipatupad yung pagtaas po ng daily wage hike. At nagsabi naman ng Presidente, hindi, itutuloy pa rin natin yan. Kayo po, bilang po tagapamahala po ng TUCP, ano po ang inyong saloobin po dito? Dapat ba ituloy o dapat munang ihinto para po hindi naman po sabay-sabay yung mga problema ng mga employer po? Opo, no? Ito pong panawagan lalo mula sa Foundation for Economic Freedom na suspindihin muna itong implementasyon ng aumento ay para sa amin, no, walang basihan at almost desperadong apela na hindi sila kasi makamove on na sa unang pagkakataon, ito yung mga employers natin tumuto pero hindi sila nanaig. Yung kanilang argumento na yung 85 pesos ay bad for business o bad for economy, lalo na may crisis ngayon, ay wala po yung basihan. Kasi lalo na may Middle East crisis, kung matandaan nyo po, unang pumutok ito Pebrero, wala pong nakuhang kahit anong subsidy, wage subsidy yung ating mga minimum wage earners. Hinintay nila, nakatiis sila hanggang ngayong July pa lamang para makakuha ng aumento. At no less than po, dito sa wage order na itong binigay, yung 85 pesos na nga, hulugan pa, no less than DepDev na nangangalaga sa ating ekonomiya, ang pumirma rin dito. No less than Department of Trade and Industry pumirma in approval of this wage order. Kaya yung sinasabi po nila paulit-ulit na magtatanggalan ng trabaho, magsasarahan ng ating mga negosyo, wala pa rin po yung basihan hanggang ngayon. Okay. Siguro po, sundot lang dyan, kung ganito po yung inyong pananaw, sir, meron naman po ba datos ang TUCP or tayo na nagpapakita na kaya ngang i-absorb ng ating mga employers yung 85 peso na wage increase? Opo, no, itong 85 pesos na increase, no, lagi nila sinasabi, ito yung pinakamataas, this is a massive 12% increase. Actually, mali po yun sapagkat this is given in tranches. So ito pong 60 pesos increase is just around 8% increase. Hindi po nagkakalayo dun sa average na increase binibigay annually ng ating wage board. And then yung 25 pesos sa January pa po, no? Hindi na nga natin alam kung may purchasing power pang matitira dun sa 25 pesos pagdating ng Enero. At ito pong 85 pesos, no, provided na nga na simulation namin, isang bagsak ibinigay. Ito po ay 5% lamang po ng kanilang ubo. At even if you talk about MSMEs, based sa PSA data natin, Annual Survey of Philippine Business Industry and Establishment, ang kanilang ginagastos sa compensation is 6 to 8% annually of their profits. So kayang-kaya po itong i-absorb, itong aumento sa sweldo po na ito.